Nagmamatigas pa rin ang Cagayan de Oro Water District sa pagbabayad ng milyong-milyong pisong utang umano nila sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Cagayan de Oro City si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta ang sitwasyon dyan? Bantay sarado pa rin ba ang Water District? Yes, Maui, magdamagang nakabantay ang mga otoridad dito sa labas ng Rio Verde Water Facility dahil nga sa pangamba na putulan ng tubig ang COWD. Hanggang ngayon, bantay sarado ang entrance ng Rio Verde Water Plant sa Cagayan de Oro City. Hinaharang nila ang posibleng pagputol sa supply ng tubig sa lugar. Ito'y matapos lumobo ng 400 million pesos ang utang umano ng Cagayan de Oro Water District sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Nasa ilalim ng Metro Pacific Water ang COBI na nagsusupply ng tubig sa lungsod mula pa noong 2019. Ayon sa dating alkalde ng Cagayan de Oro, maraming dahilan kung bakit lumobo ang umano'y utang ng COWD. Lalo na noong panahon ng pandemya kung saan maraming establishmento ang sarado. Ibig sabihin, patuloy na nagsusupply ng tubig ang COBI pero bumaba ang konsumo ng mga concessionaire. Idagdag pa riyan ang posibleng mga sirang tubo ng water district na nagdudulot ng tagas. Hindi na siya makakolekta ng gusto, minus pa ang consumption, which would mean lower collection level, no? Now, of course, meron ding other problem ang water district, which is the non-revenue water. No, mataas din ang level ng non-revenue water, which can also be very material, given na ang resources would be limited with the higher non-revenue water. No, so siguro nag-accumulate. 4 na disconnection notice na raw ang natanggap ng COWD mula sa COBI dahil sa umano'y utang. Pero nanindigan ng Water District na wala silang utang sa COBI. May purchase order pa nga raw ang Water District na hindi sinita ng COBI. Giit pa ng COWD, magbabayad lang sila kung mapatutunayang meron nga silang utang. It was only sometime February of this year that our COA here requested a copy of the contract and some relative documents to the contract for their audit and investigation. And hanggang ngayon, nasa COA pa rin, under investigation pa rin. Pero kung sasabihin ng COA na kulang yung binayad, batay doon sa kontrata and also doon sa ating purchase order, then of course, Water District is more than willing to settle that. Sagot naman ng COBI, hindi Commission on Audit ang dapat tanungin ng COWD, kundi ang Local Water Utilities Administration. TUA, being the regulator, well, I think we was in a better position to give an opinion whether an increase in tariff is due. Isinailalim na sa state of emergency ang syudad dahil sa banta ng pagputol sa supply ng tubig sa lugar. Nangangamba naman ngayon ang mga residente lalo't napansin ng ilan na huminang pressure ng tubig at nakakaapekto ito sa mga negosyo. Hindi lang worry ma'am, stress na stress. Siyempre, aside sa affected yung business namin, yung tubig din sa bahay, yung mga consumers namin. Minsan, umaabot kami dito alas 8 ng gabi. Ang Metro Pacific Water ang siyang nagmamay-ari sa COBI. Ang MPW ay subsidiary ng Metro Pacific Investment Corporation kung saan chairman nito si Manny V. Pangilinan. Ayon naman sa MPW, hindi naman sila nagdedemand na bayaran agad ng LGU ang utang nila sa tubig. Gusto lang daw ng COBI na akuin ng LGU ang utang nila sa kumpanya. Ito'y para mapag-usapan na kung paano at kailan sila pwedeng mabayaran. Hindi na nga namin hinihingi na bayaran nila yung buong utang nila eh. All we're asking for is a formal recognition of the debt, a clear plan on how you pay for the debt, and moving forward, let's pay for the correct tariff rates. Ayon sa Cagayan de Oro City Government, wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan mananatili o magbabantay dito ang mga otoridad. Maliban na lang kung may tiyak ng kasunduan na hindi na nga puputulin ang supply ng tubig sa COWD. Nanindigan naman ang pamunuan ng COBI na handa silang makipag-usap muli sa COWD para ayusin ang problema. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Maui. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.